Okay daw ba ang gold na maging investment? Ito tanong 'to sa atin. Bigyan lang natin 'to ng konting linaw 'no. Maganda po ang gold kung gusto niyo talaga ng investment. So, siyempre makakabili ka naman ng halagang 20,000 sa gold, minsan puwede ka nga makabili ng 7,000 sa gold. So, magkano na ang per gram ng gold natin ngayon, I think nasa 5,500 to 6,000 pesos. So, per gram po 'yun, na dati is nasa 1,800. Nag-boom kasi ang gold ngayon. Pero hindi ko po siya, parang hindi ko kayo ini-encourage na gold talaga ang inyong gawing negosyo. As investment ha, hindi ko siya ini-encourage. Bakit? Kasi ang gold po, totoo talaga na lumalaki ang value ng gold. Totoo 'yun, lumalaki talaga siya. So, 'yun nga yung sinabi ko sa inyo, way back 2008 bumili ako ng gold, and yung gold niya is nasa 1,800 lang per gramo, which is ngayon halos nasa 5,000, sabihin natin 5,800. So, magkano na rin, 4,000. Sa loob 'yan ng nasa 15 years na paghihintay ng pagtaas ng gold. So, nasa 5,000 sabihin natin 4,000 ang per gramo na itinaas niya. So, malaki talaga yung tinaas niya. Pero hindi ko siya inaano na yun talaga yung gawin yung investment. Kasi ang gold kasi maganda siya kapag gagamitin mo as emergency fund. Kasi ako talaga wala akong physical money. So emergency fund ang tingin ko sa gold, hindi siya investment. Bakit? Kasi po hindi siya nagpapasok sa akin ng pera eh. So ibig sabihin, kung nandiyan yung gold ko, bumili ako ng gold halagang 100,000 or halagang 200,000, kunwari lang to wala talaga akong gold na ganun kalaki. So sabihin natin na meron 100,000 or 200,000 na gold, and then nandiyan lang siya, nakatenga siya sa akin. So, nandiyan lang siya sa bahay. Ngayon, makikita ko yung value ng gold kapag ibinenta ko siya, isinangla ko siya, at lalaki siya after mga 5 years. So, ibig sabihin, yung 100,000, 200,000 ko na yun, kikita pa after 5 years. So, that's the logic. Kaya pong inaano ko talaga is ang invest nyo is yung bagay na bibigyan kayo ng kita habang nandiyan. So, anong ginawa ko? Kumuha ko ng bahay kay Pag-ibig. Siyempre, wala pa tayong pera nun eh, di ba? So, siyempre, asa lang tayo sa equity na 7,000, tapos magkano ang monthly ko nun, di ba? So, asa lang tayo sa ganun. And then, nung nabayaran natin yung bahay, di ba, sarap ng buhay. So, after ilang years din, so 2017 ako kumuha, and then 2025 ngayon, so natapos ko na po yung bahay. And, di ba? So, ngayong 2026, pagpasok ng 2026, ibig sabihin, yung kita ng bahay, mapupunta na siya sa akin. So, sasabihin ng iba, pinalad ka kasi natapos mo kagad yung bahay eh. Hindi po ganun yung dapat tingin nyo. Kasi, unang-una, kapag kumuha ka ng bahay, automatic yun, kapag tinirahan mo, ikaw yung magbabayad monthly. Pero kapag pinatirhan mo sa iba at pinabayaran mo sa kanila, ang amortization, nandyan pa rin yung bahay na kinuha mo, pero sila na po yung nagbabayad. So, anong logic nun? Pag natapos yung bahay, nagkaroon ka ng bahay, pero hindi ka naman talaga gumastos ng pera. Gumastos ka man, a little amount of money. And then, pagtanda natin, yun yung pwede nating magamit as passive income. Ibig sabihin, may uupa pa rin naman sa bahay. Hindi naman ibig sabihin na pagtanda natin, wala nang mga kabataan na nagtatrabaho. Diba? Wala nang uupa doon sa bahay. So, pagtanda natin, may naupa pa rin doon. And then, anong logic doon? Pag upa nila, pagtanda natin, sila yung magsusustento sa atin. Yung ating bahay na pinundar habang bata tayo. So, yun yung logic, guys.